Noong 2017, isang hindi pinangalanang lalaki ang gumawa ng nakakagulat na pahayag na muling nagpasigla sa mga lokal na alamat at kumabig sa imahinasyon ng mas malawak na komunidad ng Bigfoot. Ang lalaking nakahanap ng litrato ay piniling manatiling hindi kilala, ngunit ang kanyang kwento ay umalangaw sa maraming taong nahuhumaling sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Matapos pumanaw ang kanyang lolo, ang lalaki ay naatasang ayusin ang mga naiwan nitong gamit, isang nakalulungkot na tungkulin na nagdala sa kanya sa isang natatagong yaman, isang lumang, kupas na litrato na agad na tumampok. Ang itim at puting larawan na kinuha sa isang niebe-covered na kagubatan ay nagpapakita ng dalawang figure na tila isang malaking nilalang na humanoid at isang mas maliit, naglalakad sa isang daan sa pagitan ng mga puno. Ang mga figure ay balot ng makapal na itim na balahibo, na ang mas malaking nilalang ay nakatindig ng mas mataas kaysa sa mas maliit, at ang kanilang mga tampok ay may katangiang kahawig ng mga bakulaw. Ang litrato mismo ay nakakakilabot sa kasimplihan nito. Ang daang nababalutan ng nyebe na napapaligiran ng mga walang dahon na puno ay nagdadagdag ng kakaibang damdamin sa eksena. Ang mga figure, tila walang kamalayan sa kamera, ay nakuhanan sa kalagitnaan ng hakbang na tila nagpapakita ng galaw at layunin. Para sa lalaking nakahanap nito, ang litrato ay higit pa sa isang imahe. Ito ay isang koneksyon sa isang misteryo na maaaring alam ng kanyang lolo, at marahil ay naranasan pa mismo. Ang pinakakapansin-pansing aspeto ng litrato ay ang dalawang figure na pinaniniwalaan ng lalaki na isang adult at isang batang Bigfoot. Ang mas malaking figure, na inaakalang adult, ay nagpapakita ng mga klasikong katangian na madalas may ugnay sa mga sightings ng Bigfoot, isang malaking, muscular na katawan, mahahabang braso na nakalaylay sa gilid, at ulo na direktang nakapatong sa balikat ng walang makikitang leeg. Ang tindig at hakbang ng nilalang ay nagpapahiwatig ng isang bipedal na paglalakad, at ang katawan nito ay nababalutan ng makapal na balahibo na tila nagbabalat kayo sa anino ng kagubatan. Ang mas maliit na figure, na itinuturing na isang batang Bigfoot, ay naglalakad ng kaunti sa likod ng mas malaking nilalang. Ang katawan nito ay mas maliit ngunit may parehong pisikal na katangian, kasama na ang balahibong tumatakip sa katawan at hugis humanoid. Ang presensya ng isang batang nilalang ay nagdaragdag ng lalim sa sightings, na tila nagpapahiwatig na ang mga nilalang na ito, kung sila man ay totoo, ay maaaring mayroong mga social structure na kahawig ng ibang primates, kung saan ang mga bata ay inaalagaan at pinoprotektahan ng mga matatanda. Isa sa mga pinakakapanapanabot na aspeto ng litrato ay ang hindi alam na eksaktong lokasyon kung saan ito kinunan. Walang malinaw na indikasyon ang lalaki kung saan kinuha ng kanyang lolo ang litrato o kung kailan ito kinunan. Ang nyebeng lupa at uri ng mga puno sa background ay nagpapahiwatig ng isang hilagang, marahil mabundok na rehiyon, ngunit ito ay purong haka-haka lamang. Ang kawalan ng impormasyon tungkol sa lokasyon ay lalo pang nagpapalalim sa misteryo, sapagkat nag-iiwan ito ng posibilidad na ito ay isa sa maraming malalayong lugar kung saan maaaring umiiral ang mga ganitong nilalang nang hindi na-discover. Dahil walang partikular na detalye, ang litrato ay nananatiling isang piraso ng palaisipan sa mas malaking misteryo ng Bigfoot, isang piraso na nagmumungkahi ng posibilidad ng pag-iral ng mga nilalang na ito, ngunit hindi sapat upang kumpirmahin o pabulaanan ang sightings. Bakit itatago ng lolo ng lalaki ang ganoong litrato? Ang tanong na ito ay nagbunga ng maraming spekulasyon. Posibleng ang lolo, alam ang kontrobersyal at polarizing na paksa ng Bigfoot, ay pinili na gawing pribado ang litrato upang maiwasan ang panlilibak o pagdududa. O baka naman may personal siyang dahilan kung bakit hindi niya ipinahayag ang larawan, marahil bilang isang alaala mula sa isang personal na karanasan na hindi niya nais o kayang ibahagi sa iba. Ang katotohanang ang litrato ay natagpuan kasama ng mga gamit ng lolo ay nagpapahiwatig na may kahalagahan ito sa kanya, kung naniniwala man siya na ito ay patunay ng pag-iral ng Bigfoot o simpleng isang kakaibang bagay, ay isang bagay na hindi natin malalaman kailanman. Ang malinaw ay ang larawan ay mahalaga para sa kanya upang itago kahit na pinili niyang huwag itong ibahagi sa mundo sa kanyang panahon. Ang Bigfoot ay matagal nang naging simbolo ng hindi nalalaman, na kumakatawan sa posibilidad na may mga misteryo pa rin sa ating mundo na nananatiling hindi na ipapaliwanag. Ang alamat ng Bigfoot ay nagpatuloy sa mga henerasyon, pinalakas ng mga sightings, footprints, at mga kwento na naipasa sa paglipas ng panahon. Ang pagkakatuklas ng litratong ito ay nagdaragdag ng isa pang layer sa alamat,
na nagbibigay ng isang nahahawakang ebidensya na, bagaman hindi tiyak, ay hinihikayat tayo na magpatuloy sa pagtatanong at pagsasaliksik. Ang litrato ay nagsisilbi ring paalala na ang ating pag-unawa sa mundo ay malayo pa sa kumpleto. Kung ang Bigfoot man ay isang tunay na nilalang, isang produkto ng alamat, o kombinasyon ng dalawa, ang paghahanap ng mga sagot ay patuloy na kinahuhumalingan ng imahinasyon ng mga tao sa buong mundo. Ang Whitehall, New York ay isa sa mga kilalang lokasyon para sa Bigfoot sightings, lalo na sa pagitan ng Agosto hanggang Disyembre noong 1976. Isa sa mga pinakadokumentado at kakaibang kaso ng Bigfoot encounter ay naganap sa labas ng maliit na bayan ng Whitehall. Bagaman karamihan ay isinasantabi ng mga skeptic sa makabagong panahon, sa mga Bigfoot researchers, ang bayan na ito ay nananatiling pangunahing target sa pagsasaliksik ng mga pagkakatulad ng encounter sa mga Sasquatch. Noong ika-24 ng Agosto taong 1976, isang insidente ang nagsimula ng tatlong lokal na binatilyo na sina Martin Paddock, Paul Gosselin, at Bart Kenny ay nagulat na nakakita ng isang malaking brown na mabalahibong nilalang na nakatayo sa isang bukid malapit sa Bear Road sa gilid ng Whitehall. Dahil sa takot, mabilis silang tumakas, nag-iwan ng 60 talampakang skid mark sa daan bilang palatandaan ng kanilang takot. Kinabukasan, isang magsasaka na si Harry Day ay nagulat na nakakita ng malaking human-like footprint sa malapit na bukid kasama ang isang nasirang bangkay ng USA na tila pinunit-punit. Ibinahagi rin ni Den na may katulad na nilalang na nakita sa lugar noong 1959. Kinagabihan ng parehong araw, bandang 10:00 ng gabi, sina Martin Paddock at Paul Gosselin ay muling nakakita ng nilalang habang sila'y nagmamaneho sa Bear Road. Inilarawan ng grupo ang nilalang bilang may malalaking balikat at humigit kumulang 7 hanggang 8 talampakan ang taas. Nagdesisyon silang bumalik at magmasid, ngunit habang sila'y nanonood, nakarinig sila ng kakaibang tunog na parang pagsigaw ng babae at alulong ng baboy. Bigla nilang nakita muli ang nilalang, sa oras na ito ay nasa isang bukid na 70 talampakan ang layo. Dahil sa takot, si Paddock ay tumakbo papunta sa lokal na istasyon ng pulis upang humingi ng tulong. Kinabukasan, isang off-duty na pulis na si Brian Gosselin ay pumunta sa lugar kasama ang isang New York State Trooper. Bandang hating gabi, habang binabaliktad ni Brian Gosselin ang kanyang patrol car sa gitna ng Bear Road, nakita niya ang isang pares ng pulang mata na sumasalamin sa kanyang headlights. Mabilis niyang pinatay ang ilaw at tinawagan ang trooper, na agad na tumutok ng spotlight sa isang malapit na hanay ng mga halaman. Bigla nilang narinig ang pagbasag ng mga sanga at nang muling buksan ang ilaw, nakita nilang muli ang nilalang na humigit kumulang 30 talampakan lamang ang layo. Inilarawan ni Brian ang nilalang bilang may madilim na brown, halos itim na balahibo, malalaking pulang mata, at tila masyadong tao para barilin. Ang nilalang ay tumigil saglit, sapat para makakuha si Brian ng malinaw na tingin, bago ito biglang sumigaw ng nakakakilabot at tuluyang nawala sa dilim. Ang Whitehall ay nananatiling kilalang lugar para sa Bigfoot sightings mula noong 1970s at patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng mga mananaliksik hanggang sa kasalukuyan.